kapag nakasurvive si VP Sara, ang mangyayari, mababaligtad. Baka si Marcos na ang kanilang i-impeach. Rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang chief PNP. I already said that before. Alam mo, kahit matuloy pa impeachment, matatalo kayo dyan, Olats. Magandang hapon mga kabisdak. Marami na naman tayong pag-usapang video ngayong hapon. At maraming salamat po sa nanonood sa Berada Aguila. Kakatapos lang po tuwing alas 2 ng hapon, Monday to Friday. Thank you so much po sa inyo. Aba, siyempre, excited po tayong pag-usapan itong mga berada ni Attorney Rowena Guanzon. Dati naiulat na nga ho, trending, na umano'y magiging spokesperson ni Vice President Inday Sara Duterte. At nagkomento dyan si Inday Sara at saludo si Inday kay Ma'am Rowena Guanzon. Mabuhay po kayo, Ma'am Rowena Guanzon. Oy, bago po natin umpisahan, pag-usapan yung mga video, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe naman at pa-share, pa-like ang ating video ngayon at mag-komento po sa ating mga comment section. Maraming salamat po sa inyo sa mga nag-subscribe. Thank you so much. Ano ba hinintay natin mga kababayan ko? Ito po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Tuwing alas 6:30 na po ang ating upload video. Pagkatapos po nito, alas 8:30, live komentaryo dito sa Bisdak, Pilipinas. Mabaliktad nga ba ang impeachment laban kay NGWM? Kasi deadball na po ang impeachment kay Vice President Inday Sara. Meron isang political analyst na nagsasabi, pag hindi ho ma-impeach si Inday Sara, mabaliktad ang mundo at baka si NGWM pa ang ma-impeach. Aray ka! Gusto ko yan. Mayor Baste Duterte pinagtulungan ng attack dogs ni NGWM na si Auntie Claire at siyempre itong bagong promote na PNP chief na si Ture. Grabe Ture, no? Attack dog lang palang datingan ito. Wow. Na-promote para umatake sa mga Duterte. Ganun ho talaga, no? Akala ko ba pwedeng bumatikos ba't umiyak ito kay Baste? Ito ang pinaka-main event natin. Attorney Rowena Guanzon, dating commissioner, pinagtatawanan po si Tambaloslos. Ito ay tungkol po sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte at tinawag na ulats. Mga ulats. Mga ulats, talo po yan mga kabisdak. Natawa na lang si Guanzon nang bumanat si Chis Escudero sa mga crocodile dyan sa Crocodile Farm. Yan na agad ang ating umpisan. Ay, tika lang, di mo muna. Main event pala yan ni Mal, ito. Pag-usapan po muna natin itong banat ni Ture kay Mayor Baste Duterte. Ito ay kaugnay sa pahayag ni Mayor Baste na itong si Ture ay hindi dumaan sa tamang proseso at 3 ranggo ang nilaktawan. Narito naman ang sagot ni Ture, mga kabisdak. Other issues. Naglabas po kasi ng statement si Mayor Baste Duterte saying na 3 ranggo ang tinalunan ninyo because it's not a merit-based promotion and he even called you an attack dog. What do you want to tell Mayor Baste? Okay, I just respect his decision and I respect his opinion. And rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang chief PNP. Sige nga. So, ano ranggo ng unang chief PNP at ano ranggo ko bago ako naging chief PNP. So, it really goes back to him, really. Seriously speaking, it goes back to him. Okay? The first chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? So, Salamat, General. thank you. Attack dog ang datingan, no? Ayan ho yung sagot ni Ture. Rewind daw ng kunti.
Kasi nga daw umano totoo naman na si Bato ay na-promote sa pagka-PNP chief. 1 star lang si Senator Bato. Bakit yang ginawa ni Tatay Digong? Ganito, Tore, para maintindihan mo ni Mal, Si Tatay Digong kasi bagong presidente, no? Bagong elected president. So ngayon, ang advokasya ni Tatay Digong at ang plataforma nung nangangampanya siya ay war on drugs. War on drugs. Na hanggang dulo po nag-war on drugs. Kaya nga, kinidnap ninyo si Tatay Digong dahil tinamaan yung inyong mga kabarong, mga mahilig sa pulburon. So ngayon, dahil newly elected president, meron siyang mandato na war on drugs. Tanong ko sa iyo, Tore, no? Sino ba ang dapat na pipiliin ni Tatay Digong? Yung hindi niya kilala o matagal na nang kilala? Magkaiba kasi sa iyo at magkaiba kay Bato. Ganito muna, unahin ko kay Bato. Si Bato ay matagal nang kasama ni Tatay Digong, mga almost 20 years, I think, more than pa yata, 40 years, no? Diyan sa Davao City, bilang mayor. Siyempre, biglang promote po, biglang presidente po si Tatay Digong, nanalo, hindi niya akalain from mayor. Sino ba ang kanyang pipiliin bilang isang PNP chief? Dahil meron siyang war on drugs. Abaho, si Senator Bato na lang. Si Bato na lang. Dahil safe siya dyan, dahil pinagkakatiwalaan niya at delikado ang mandato na iaatang kay General Bato. Si Bato ang pinakaunang PNP chief at inilunsad yung tukhang. Bakit si Bato? Kasi nga, sa tagal na panahon na kasama ni Tatay Digong si Bato, normal lang po, natural, siya po ang pipiliin ni Tatay Digong. Dahil wala pong kilala si Tatay Digong na mga kapulisan na pwede niyang pagkakatiwalaan sa digmaan kontra droga. Yun yung umpisa. So, hindi mo po pwede, Tore, ihalin tulad yung pagka-promote ni Bato at pagka-promote mo. Kasi nga, ikaw, Tore, totoo talaga na hindi dumaan ka sa merit. Wala kang ginawa. Kundi sumunod ka lang sa katarantaduhan ng amo mo, kaya ka na-promote. Nasaktan ka doon sa sinasabi ni Mayor Baste. Ngayon, si Bato, ang unang na-promote na PNP chief. After that, pagkatapos niyan, nakapurma na si Tatay Digong, nakapurma na sila ni Bato, nagkaroon na ng matinding pagtitiwala si Tatay Digong sa mga general. Di ba dumaan na sa tamang proseso? Siyempre, umpisa pa lang si Tatay Digong Wala siyang kilalang mga general. Puta, bakit ko i-promote? Di ko kilala. Di ba ho? Ito ang nangyayari. Naghanap na ng mga senior na next na mga promote. Tingnan mo, may due process na sinusunod. Dahil nakabuild na si Tatay Digong ng tiwala sa mga kapulisan, dahil dinubli po ni Tatay Digong ang mga sahod ninyo. Pero ikaw, Tore, sampal yan sa mga senior na nagsisikap 3 years na 3 years na ang Marcos admin bago ka na-promote. Marami na nga nakasalamuha na PNP, mga senior ng PNP, itong The Junior, kumpara sa'yo sa loob ng 3 taon. Napaka-imposible naman si Ngiwim sa loob ng 3 taon. Hindi siya nakahanap ng mas magaling pa sa'yo at senior sa'yo. Iyan yung issue dyan. 3 years na Okay, sana kung bagong salta ni Ngiwim, ikaw agad yung prinomote niya. Wala tayong dyan, question. Kasi nga, siyempre, bagong presidente, kailangan niya ng bagong PNP chief na pagkakatiwalaan. It doesn't matter kung 1 star ka or 2 star. Kasi yan yung simula mo. Ikaw, 3 years na si Ngiwim. Paano sa loob ng 3 years? Yung mga senior walang ginawa, senior sa'yo? Huwag kami, Kaya, binira ka ni Mayor Baste Duterte.
nilaktawan mo yung mas senior sa'yo. 3 years na si WM kasi sa pagka-presidente. Bakit after 3 years, ito yung ginawa sa Philippine National Police? Back to you guys. Ayan lang naman, oh. Wala naman din kasing problema. Kung ang ipopromote 1-star or 2-star, allowed naman kasi yan sa batas. Depende na lang ho kung ano ang nagawa, achievement ng mga yan. Kaso nga lang itong si Torre, the most heated na PNP general sa kasaysayan ng ating bansa. Kaya binati ko siya ng ganyan. Si Bato malinis man. Wala namang kagaguhan si Bato na ginawa sa bayan. Si Torre, anong ginawa niya sa bayan? Di ba kagagaguhan? Kaya tinitira ka ngayon ng mga bashers mo. Anyway, sabi mo naman, pwedeng magbas, tanggapin mo. Ito naman ang banat ni Auntie Claire kay Mayor Baste Duterte at labo-labo pa ang sagot, nagkalat pa ng kasinungalingan. Kasi nga, noong nandoon si Mayor Baste sa Netherlands, natanong sa kay Mayor Baste yung reconciliation. Ang sabi naman ni Mayor Baste, kainin na lang ni Da Junior ang kanyang reconciliation. Yung reconciliation mo daw, kainin mo na Junior. Ito naman, may buwelta di umano ang Malacanang. Panoorin niyo po kung paano po sumagot itong attack dog ni Da Junior na puro fake news pa. Ito, pakinggan po natin si Auntie Claire. Pumalagang palasyo sa mga patutsada ni Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa the Netherlands ngayon si Baste Duterte para bisitahin ang nakakulong niyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon ay tinawag ni Baste si PBBM na sinungaling sa alok niyang pakikipagbati sa kanilang pamilya. Mahina at mayabang din daw ang Pangulo at napatunayan daw yan nitong midterm elections. Sagot ni Palace Press Officer Claire Castro, ang sinabi ng Pangulo ay bukas siya sa reconciliation pero hindi niya ito iniaalok. Pinapansin pa ba si Mayor Baste Duterte sa kanyang mga sinasabi? Pinapansin mo nga! Loko talaga, oh. Can we expect any nice word from him? Open ba siya for reconciliation? If I'm not mistaken, that's the word. Open. Right? Sige nga. Not offer. Maaari lamang po na itong si Mayor Baste ay hindi niya naintindihan ang pahiwatig ng Pangulo patungkol sa reconciliation. O siya ay napapaligiran ng mga fake news peddlers. Fake news Sa peddlers pahayag na naman ni naman. Mayor Baste na mahina ang Pangulo, ginit Castro na hindi masasabi sa isang eleksyon kung sino ang iboboto ng mga tao. 6 daw ang nanalo sa alyansa ng administrasyon at hindi na ito pangit na numero. Ang nais lang daw sana ng Pangulo ay mas marami pa. Wala, 6 daw ang nanalo. Sinama si Camille Villar. Hindi talaga matanggap yung 5 lang nanalo. Puta, ikaw yung fake news, Auntie Claire. O tingnan mo, sinabi mo 6, 5 lang kayo. Si Camille Villar, nasa PDP na nga, lumipat na nga, guest candidate last minute. Hindi nyo alam? Alam mo, Auntie Claire, ikaw yung pinaka-fake news peddler. Kasi nga, yung sinabi niya, for reconciliation. Ulitin natin yung sinasabi niya. Teka lang. Pumalagang palasyo sa mga patutsada ni Davao City Vice Mayor ang nakakulong niyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ulitin natin kunti, Doon ay tinawag ni Baste si PBBM na sinungaling sa alok niyang pakikipagbati sa kanilang pamilya. Sa reconciliation lang. Mahina at mayabang din daw ang Pangulo at napatunayan daw yan nitong midterm elections. Sagot ni Palace Press Officer Claire Castro, ang sinabi ng Pangulo ay bukas siya sa reconciliation pero hindi niya ito iniaalok. For daw. Pinapansin pa ba si Mayor Baste Duterte sa kanyang mga sinasabi? Can we expect any nice word from him? Open ba siya for reconciliation? If I'm not mistaken, that's the word. Open ba siya for reconciliation? Yung sabi ni Auntie Claire, open ba siya for reconciliation? Okay, sige nga. Open. Open Right? daw. Not offer. Open, not offer. Patay, mali ka man dyan, Auntie Claire. Sige nga.
kung yan ba ang sinabi at pinag-uusapan ni Tunying at ni NGWM na open ba siya for reconciliation? Open sinabi niya daw, not offer. O, ito po yung video. Panoorin po natin. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Yan ang tanong! Hindi sinabi naman na open for reconciliation. Gusto mo bang makipagkasundo sa mga Duterte? Wala naman sinabing open dyan. Wala naman sinabing bukas ka ba makipagkasundo sa mga Duterte. Ito ay sinasabi ni Tunying, gusto! Ulitin mo, ulitin natin. Gusto. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Gusto! Sino ngayon ang fake news? Wala naman sinabi si Tunying. Open ka ba sa reconciliation? Gusto! Gusto mo bang makipagbati sa mga Duterte? Anong sagot? Oo! Tangino rin talaga, Tingnan mo, Atty. Claire, sino ang fake news? Actually, wala ngang sinabi niyan reconciliation pala eh. Gusto mo bang makipagbati sa mga Duterte? Yun pala yung exact word na ginamit ni Tunying. At ang sagot naman ni NGWM, ayaw ko ng gulo. Tingnan mo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Di ba? Unahin na, kasi reconciliation na word, wala pala eh. Ayaw ng gulo. Gusto ko makasundo mga tao. Singot pa. Ayan po ang maliwanag. So ngayon, sino po, Atty. Claire, ang fake news? Ikayo. Wala rin naman sinasabing na open. Ang sinasabi naman gusto. Iba po yung gusto at open. No? Ang gusto, parang gustong-gusto, parang kagustuhan niya, no, na magkasundo. Pero yung sinasabi open, bukas man sa Tagalog yan. Dapat ginawa, kung open yung ginamit, Atty. Claire, na ni Tunying, dapat ang sinabi ni Tunying, bukas ka ba na makipagkasundo sa mga Duterte? Ito naman ang tamang word na ginamit ni Tunying, gusto mo bang makipagkasundo sa mga Duterte? Yan ang tamang salita. Gets mo, Auntie Claire? Sino ngayon ang fake news? Hindi si Auntie Claire. Kaya maliwanag po na puro lang pang-aatake sa mga Duterte. Ang papel ni Torre at papel ni Auntie Claire. Nakakahiya kayo dahil sinahuran po kayo ng taong bayan. Pero iba po yung mga lumalabas sa mga bibig ninyo. Tama nga sinabi ni Inday Sara, mga basura yung lumalabas kay Auntie Claire. Ito, patoplok guys. Punta naman tayo kay attorney, dating Commissioner Rowena Guanzon, kung paano niya pinagtatawanan itong si Tambaloslos. Patoplok guys. Pero bago po muna natin pag-usapan yung kanyang pang-aasar kay Tambaloslos kagahapon, unahin po muna natin yung kanyang magandang statement, no? At bakit nga ba si Guanzon ay napag-usapan na magiging spokesperson ni Vice President Inday Sara patungkol sa impeachment? Kasi nga, itong si Ma'am Rowena Guanzon ay talagang tutol po yan siya sa impeachment. Narito po yung kanyang mga birada. I already said that before. That impeachment is not going to work. Correct. Bakit nyo pa i-impeach si VP Sara? Sabi ko. Sa kadami-dami ng trabaho nyo, kayong mga senador at congressman, lalo na yung mga congressman, kadami-dami ng problema ng bayan, unahin nyo pa talaga ang pagpapatalsik sa Vice President.
Mismo. Sinabi ko na yan noon pa. Ano naman pala ang ebidensya nyo? COA? Eh, nakita ko yung testimony ng COA auditor eh. Correct. Sa house. Nakita ko sa video eh. Anong sinabi niya? Sinabi ba niya may final na disallowance? Hindi niya sinabi ha? Wala. Ang mga congressman lang doon sa committee na yun ang Sabi. interpret na yung amount of money na yun, 125 million na liquidated by VP Sara, the office of VP Sara, is an illegal disbursement and therefore a betrayal of public trust. Ang layo naman. Eh, ang dami nyo naman dyan eh. Sino ba nagsabi? Ang sabi ng mga congressman, na-liquidate niya yan in so many days lang, 125 million. Therefore, it's an illegal disbursement. Binuksan ang envelopes na liquidation receipts. Trabaho ba yan ng House of Reps? Hindi. Ang mag-audit ng confidential funds? Hindi. Eh kayo nga dyan, extraordinary expense yun, pinipirmahan nyo lang, walang resibo eh. Oh. Bang! Extraordinary nga! Meron nga extraordinary expenses sila, di ba? Walang resibo yan, yung awards. Alam mo, bilib ako dito, dating ano rin to Commission on Audit din yata itong si Ma'am Rowena eh. Kaya alam niya, dapat hindi po mag-audit itong mga buhaya. Legislatura at ang may tama lang po at yung tamang tao lang na magsasabing ikaw ay may notice of disallowance ay Commission on Audit lamang. Hindi po gawain yan ng mga buhaya. Kaya pag tiningnan mo po yung mga hearing-hearing na yan, pamumulitika lang. At mas naniniwala ako dito kay Ma'am Rowena Guanzon kasi nagiging Commission on Audit man ito. Tama ba? Eh, sinong paniwalaan natin? Yung mga buhaya na nagaling-galingan o ito? Kaya umuugong ako na dapat magiging spokesperson ito ni Vice President Inday Sara Duterte. Mabuka pala siya na tumututol pagdating sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Tuloy. Di ba totoo? Magkano? Kami hindi nyo pinaupo tatlong taon ha. Speaker. 3 taon din nyo ako pinaupo ha. Magkano sweldo ko doon? Sana nabili ko pa ng mga wheelchair yan. Pagkamot ko pa yan ng mga bata. Yan ang problema. O ngayon, impeachment? Impeachment? Sinabi ko na from the start. Hindi dapat nag-impeachment. Itinuloy pa rin ni Speaker. Kasi, si VP Sara naman talaga ang the woman to beat. Correct. 2028. Wala nang makakatalo dyan, ma'am. Sabay yung yung confidential funds na kasi ginawa nilang reason yun eh. Na ground as betrayal of public trust. Yung confidential funds. Pero sa totoo lang, lahat kayo dyan na may confidential funds. Iba nga, billion dyan eh. Si Dayon yun. Pinabuksan ba? Wala. Ng House of Reps? Wala, ma'am. Ang inyong mga envelope? Wala. Hindi, di ba? So what does that say of the House of Representatives in that committee? Ayan! Natumbok mo, Ma'am Rowena Guanzon. Wala nga eh. Dapat nga ang ginawa nila, bago sila mag-imbestiga kay Vice President Inday Sara sa confidential funds, lahat ng confidential funds ng departamento ng gobyerno, kasama si NGWM na bilyones, ang confidential funds, inuna muna ninyong inaudit. At kung malinis kayo, saka po ninyo i-audit din ang Office of the Vice President para hindi po kayo mapanghalata
na ang gusto lamang ninyo na hangarin ninyo ay hindi na makatakbo si Vice President Inday Sara sa 2028 presidential election. Ang problema yan, dahil halatang halata ang panggagago ninyo sa taong bayan. Nalaga naman, banatan mo, ma'am. But they were targeting Vice President Sara. Uy, tingnan mo, halata. Is that correct? Hindi! Na-i-impeach nila? Kaya, alam mo, kahit matuloy pa impeachment, matatalo kayo dyan, olats. Olats kayo dyan. Olats daw kayo dyan! Ay, tambalos-los! Charis! Olats na daw! Talaga, sobra pa sa olats. Magsasayang lang ng oras, magsasayang lang ng pira, budget ng bayan. Dapat yung oras ay laan na sa mga legislative agenda, yung mapakinabangan ng maraming Filipino. Wala na, ulats na. Yan ang nagsabi, si Ma'am Rowena Guanzon. Iyak na naman si Tambaloslos nito. Kasi yung testimony ng auditor na yun, di na niya mapapalitan yun. That's on record. Ngayon, i-impeach ng Senado, dinilay ni sinuspend. Escudero. Ni Senate President Jesus Escudero ang start ng hearing. Siyempre, reklamo yung mga nag-file. Nangingiyak-iyak. Patapos na po ang session. Sarado na po yun. Wala nang oras. Tapos na impeachment by June 30 noon time. Tapos na ang term nitong mga senador na to. Kailangan mag-file sila uli. Paano sila makapile uli? The same year nila final. Hindi ka pwede mag-file the same year. Gusto nyo, next year naman. Next year naman. Election ulit. Election na tayo Mag-file na lang daw kayo ulit. Ang balos-los. Paano na yan? Tapos na daw yung impeachment. Alam mo, maraming mga pinklawan magagalit dito. Lalo na yung si Richard, Hungarian. Hindi man apelido kasi yan, hindi naman Pilipino Si Richard, yung takot at takot, patay tayong lahat, sabi niya nga Yari tayong lahat pag makabango ng mga Duterte. Ikaw, yari ka. Ano yung pakiramdam nila, na si Ma'am Rowena talagang ayaw mo impeach si Inday Sara, si iyakan. Tuloy lang natin ng konti. Ito pa. Ito pa, banat pa. Ano masasabi mo sa kumakalat na balita? Ito, spokesperson siya. Ay, no comment No. Hindi sa akin nagsimula yan Hindi sa akin nagsimula yan Nagsimula yan kay Kifi Chu. Yan si Kifi Chu talaga ba? Pilya talaga yung si Kifi Chu. Si ano yan si Critchit yun. Kifay yun. Pinalitan kasi yung pangalan Kifi, pero pag sa ako magbasa yan, Kifay. Si Kifay daw, si Crissit po yun. Nabanggit niya. Nung nga sa Quadcom, sinakyan niya lang dun si Amante ba yun? Abante? Si Atras, Pastor Abante. Pastor Atras. Sinakyan lang niya inano niya, inukray-ukray siya ni Amante. Tapos sinakyan lang niya. Tapos natalo tuloy. Ikaw, Kipichu, kasalanan. Mukhang iba yung rinig ko, Ma'am Rowena. Amante. Wala si Abante, umatras, natalo Binanat-banatan kasi Ma'am Rowena ni Inday Sara doon sa kanyang distrito, nandun ako Nagdala kasi si Inday Sara ng picture ni Pastor Abante na nakadila. Kaya nadurog! Katuloy na konti Kasalanan ko to lahat, bakit ako pinag-uusapan ngayon? Na ako daw spokesperson, wag nyo naman i-preempt si VP Sara. May sarili po siyang kaso, labo-labo na. Si Sasasot,
si Joy de Bebre. Si Joey. Di Bebre. Ferma Duterte. Uy, amiga. Maria Pima. Labo-labo na. Ay, lahat na. Ako sa totoo lang, mas didiis pa itong si Rowena Guanzon sa ibang didiis. Nakikita ko siya talaga ayaw ng impeachment. Kung ako naman po yung bigyan ng pagkakataon na magkomento dyan sa spokesperson na si Rowena Guanzon, ni Vice President Inday Sara, para sa akin, swak siya. Bagay, nagiging kumilik, former kumilik, former din nagiging commission on audit, tapos abogada. Kumbaga, swak. Pwede talaga na magiging spokesperson ni Vice President Inday Sara Duterte. Paninindigan niya, no to impeachment, mas naninindigan pa yan sa ibang mga didiis kuno. Kaya, malay natin. Pero wala na kang impeachment. Tapos na eh. Hindi pa kayo nag-meet ni Inday? Nag-meet kami ni VP Sara. Nag-appear siya sa sala ko eh. Yung hugpong. Oo. VP Sara she was president of hugpong sa pagbabago, di ba? So, to qualify, to register, kailangan mag-appear yung president. Nag-appear siya. That's how I met her. That's the only time I met VP Sara. Duterte Carpio was in my sala in the first division. She testified about her political party Hugpong, and that was the only time na pinatestify ko siya. That's the only. After that, we did not meet again. But I want to thank her. I saw the video na nandun yung idol ko, si Miss Elizabeth Zimmerman. Idol pala niya, mama ni Inday Sara. Nakita ko yung video na VP Sara, sabi niya, pero hanga po kami sa tapang at talino ni Commissioner Guanzon. Maraming salamat po, VP Sara, for that compliment. It's my honor. Kaya po, huwag niyo pong sabing ako'y bias lamang kay VP Sara. Kaya ako no sa impeachment. Isipin niyo talaga, sa dami ng problema ng bayan, unahin mo pa talaga papatalsik ng Vice President. Napakalaking political upheaval. Hindi ka pa kontento. Pinadakip mo pa si Mayor Digong. Correct! At si doon, pinadala sa Hague. Sa ICC. And political, naman, upheaval. What does that mean? It affects our economy negatively. Tingnan mo, walang no new investments. Kung walang bagong investment o kapital, walang bagong trabaho. Correct. Walang bagong trabaho, walang bagong produksyon, walang pabilihin. Walang bagong jobs. Yan ang problema. Kaya ang poverty hindi masusolve nitong administration ni Bongbong Marcos. Correct! Mas okay pa to si Ma'am Rowena Guanzon. I-recruit na natin to. Maging DDS na to. Ma'am Rowena, baklas ka na. Total, yung mga pinklawan, wala na. Nandyan kay BBM, di ba? Anti-BBM naman ito. Sama-sama tayo. Dito kay Inday Sara, Ma'am Rowena. Mas maganda ito kasama. Matalino, may paninindigan, may prinsipyo, matapang, swak sa kalidad ng pagiging Duterte diehard supporter. Ito yung pinakamatinding ginawa ni Ma'am Rowena Guanzon kagahapon. Pinagtatawanan niya si Tambaluslos. Habang nanonood siya sa telebisyon, mga kabisdak, sa statement ni Senator Chis Escudero, natawa siya, popcorn yata kinain, chicharon. Ito, panoorin natin si Ma'am Rowena Guanzon. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ng Senado
Ayan na. Hitsaron yata. Namtawa niya dyan, oh. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Ayan, Tambaloslos! Natawa na lang si Rowena Guanzon sa sinasabi ni Chis Escudero na hindi siya sunod-sunuran kay Tambaloslos at hindi niya trabaho ang magiging otata. Dapat naman kasi pagtawanan si Tambaloslos, kawawa. Oh. At pakinggan din po natin, guys, natuplog ka, guys, yung komentaryo ng isang political analyst na na-interview ni Manong Ted Filon na mukhang mabaliktad yata ang impeachment. Imbis si Vice President Inday Sara ang ma-impeach, baka ang ma-impeach pa po ngayong taon ay si Ngiwi Maray. Aray, Ngiwi. Nako, mukhang di malayo mangyari yan. Kasi kung may numero naman ang kampo ng mga Duterte, Vice President Inday Sara, paniguradong may mapaglalagyan itong si Ngiwi. Kasi ano ba na yung impeachment? Numero man yan. Sa Kongreso, mukhang malalaglag na rin itong si Tambaloslos. Pakinggan po natin itong komentaryo ng isang political analyst na na-interview po ni Manong Ted Filon. Narito po, mga kabisda ko. Ano ang chance naman na dahil nga sa ikaw ay sa halip na alam mo yon, if you burn bridges sa iyong kaalyado sa Kamara, eventually yung mga yan, kapag nakasurvive si VP Sara, maghahanap na ng posibleng kaalyadong malakas sa pagkapresidente. Correct. At ang mangyayari, mababaligtad. Baka si Marcos na ang kanilang i-impeach. Aray! Nara, mababaligtad. Baka si Marcos na ang kanilang i-impeach. Aray, Ngiwi. Nakaw, mga bubunistang tanganista. Yari kayong lahat. Ted, may punto po at malaki po ang puntos na sinabi niyo po dyan. Lalo na, syempre po, maninigurado ang ating pong mga mambabatas niyan pagdating lalo na papasok na towards 2026, papunta ng 2027, ma-ensure lang at maramdaman ang political climate. Dalawang bagay, Manong Ted, ito ay nakadepende sa kung saan magagawa ba ng Pangulong ma-revive pa ang kanyang trust rating. Wala na. Ma-improve pa yung kanyang numero. Kasi malaki pong epekto yan in terms dun sa pag sinabi pong endorsement capacity niya po. Ngayon, paano mo pagtitiwalaan ang isang tao na nag-i-endorse kung saan ang numero niya base doon sa mga lumabas na survey ay napakababa. So, kung sino man ho yung mapili niya at maging kaalyado o luminya sa kanya yan, may epekto. May epekto sa pag-endorse nila. Ikalawang punto, Manong Ted, kung masurvive ito ni VP Sara, dito natin din makikita yung epekto nito sa anuman kandidato o sino mang mga kandidato ang mabubuo sa team ng administrasyon. Bakit? Nakita na, Manong Ted, ang lakas ng bloke ng Visayas at ng Mindanao. Correct. Kung saan nagbibigay talaga ng malaking boto base sa numero na nakita natin ng mga lumusot na senador nitong 2025 elections. Example po, Ted, yung numero ni Camille Villar at saka ni Amy Marcos na kung saan biglang kumapit na in-endorse ni VP Sara, naging steady at hindi natibag yung 12th place ni Senator Amy Marcos na kung saan pagtitignan natin ang political mapping dito, nagbigay at nag-deliver sa dalawang kandidatong ito ang bloke ng Mindanao. Correct. So kung ako ang mambabatas, lalo na kung tatakbo akong senador at meron tayong graduating, halimbawa po, na nilista ko dito, no, yung mga graduating sa 2028. Jinggoy. Na member ng dating alyansa. Jinggoy, Win Gatchalian, Lauren Ligarda, Mark Villar, Big Subiri, at tanggalin na natin si Robin Padilla dito. Kung hindi naging maganda ang kanilang performance at objective, all eyes to them because maaaring makaapekto on a national scale ang numero na nangyari nitong 2025 election. Okay. So mukhang ang mangyayari nito,
magbumirang pa pala. No? Kay NGWM. O ba, siyempre, si Inday Sara, hindi naman matitibag talaga kasi ang impeachment tapos na, di ba? Wala nang impeachment na mangyayari. So ngayon, ang resulta, mga kandidato sa 2028, maghahanap po sila ng kakampi, lalo na yung mga kongresista. Saan sila pupunta? Doon sa malakas na kandidato na contender sa pagkapresidente. Sino ang malakas na kandidato? Contender sa pagkapresidente? Si Vice President Inday Sara Duterte. Ibig sabihin, si Vice President Inday Sara Duterte ay pwede siyang mag-demand, ay pwede niyang laruin, pwede niyang kontrolin ang kapalaran ni Bongbong Marcos. Kasi tingnan mo ha, hindi ba impeach si Inday? Hindi matutuloy ang impeachment trial. Ngayon, sabi ni Manong Ted, pwedeng mabaliktad. Posible, dahil may numero. So ngayon, may lalapit kay Inday Sara ng mga junkies, political butterfly, lalo na mga kongresista. Yung mga panaybanat sa kanya, sa mga Duterte, magbaliktaran yan. Pupunta kay Inday Sara, aluluhod na naman. Oh, sa Bisaya, mga ngamuyo. Makikiusap. O sige, sali ka sa aming alyansa. Pero, ang gagawin po namin dito, impeach natin si BBM. Mag-file tayo ng impeachment complaint diyan sa Kongreso, iboto natin lahat, iboto ninyo, ipasa ninyo, i-impeach ninyo si BBM. Pagdating sa Senado, kayo, mga senador, na gustong lumipat sa amin, impeach din ninyo si BBM. Posibleng ganun guys ha. Ito yung mga posibilidad na mangyayari in the next months, in the next year, na sabi nga ho ni Manong Ted Bailon, na mabaliktad pa ang kapalaran, ang sitwasyon ngayon pag ang pinag-uusapan ay impeachment. Kasi ang mga politiko, alam naman po natin kung sino ang malakas, doon po sila kumakapit. So ngayon, titingnan po natin, after po ma-dismiss na itong impeachment dyan sa Senado, kung ano po ang mangyayari. Lipat agad ba agad? Aklasan ba agad ang mga buhaya sa Kongreso? Political butterflies? Magsilapitan ba kay Vice President Inday Sara? Alamin natin ang kapalaran ni NGWM. Anyway, maraming salamat po. Mamaya, alas 8:30 sa Bisdak Pilipinas, live komentaryo po tayo mga kabisdak. At thank you so much sa tuwing pagsuporta araw-araw sa Berada Agila tuwing alas 2 ng hapon, Monday to Friday. Mabuhay po kayo. Dagang salamat, magandang hapon po sa ating lahat. Bisdak Pilipinas. Bye-bye. See you po mamaya. God first.